Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismasang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay mayroon nga pong kinalaman dito sa pag-iintay ni Paolo kay Kim. Grabehan naman ngayon. Isang malaking supalpal para po sa lahat ng mga bashers ni Chinita Princess. At the same time, ang tungkol sa biglaang pag-uwi po nila ng Pinas. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga di pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell natin na nariyan sa baba upang kayo po ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paula Avellino, sagot na nga po natin yan. And unahin na nga natin pag-usapan ang tungkol dito sa destiny ni Paula Avellino na nag-aantay sa kanya. Talagang totoo po ang sabi-sabi. Hindi siya sabi-sabi lang. Talagang may plano ang Diyos sa atin at dinadala po tayo talaga sa nakatadhana sa atin. Magandang plano para sa atin ni Lord. So ayan nga, kasi mayroon pong offer kay Paula Avellino na tinanggihan niya para po sa linlang for Chinita Princess. Kasi nga si Kim po ang makakapartner niya dito at hindi niya pinalagpas yung pagkakataon na yon. Kasi nasulat po ito kamakailan lang sa Blue App na ano po siya ulit na talakay. Dahil sa success siguro ng Kim Pao ngayon, nababalik kung papaano po nagsimula ang Kim Pao, mga kakipi. And ang nakakalokang katotohanan na ayaw ni Paulong ma-stuck sa love team, kaya umiwas siya sa isang project. Tapos, ang nangyari sa pag-iwas niya, mas lalo po siyang na-stuck. Yan ang nakakalokang katotohanan, mga kakimpaw. Ayon nga po dito, alam niyo ba na bago naging Victor sa linlang, ang lead role sa series The Dirty Linen ay original munang inalok kay Paolo Avellino? O, diba? Kasi magka-love team po sila ni Janine Gutierrez, mga kakimpaw. So, syempre kay Paula Avellino yan iaalok. So, meaning kapag ayaw ni Paula Avellino, kahit current love team niya, tatanggi siya. Pero bakit kay Kim? Diba? Current love team niya si Kim. Pero, tapos na yung project nila na linlang, What's Wrong with Secretary Kim, My Love Will Make You Disappear, and The Alibi. Kung ayaw na niya, pwede siyang umayaw. Pwede siyang mag-back out. Huwag na magpatuloy pa, mga kakimpaw. Kagaya ng ginawa niya before na mayroon siyang love team pero umalis pa rin siya. Bakit kay Kim? Kakatapos na ng series, may in-offer sa kanilang Kopino, tinanggap pa rin niya kahit si Kim pa rin yun. Diba? So sabi nga dito, did you know the Kim Pao's butterfly effect? Alam niyo ba na bago maging Victor sa linlang, ang lead role sa series The Dirty Linen ay original munang inalok kay Paula Avellino? Bakit niya ito tinanggihan? Marami ang nagtaka noon, pero naging tapat si Paolo. Ayaw niyang ma-stuck sa isang love team. Naniniwala siya na bilang isang aktor, kailangan niyang lumabas sa kanyang comfort zone at huwag hayaang ikulong ang career niya sa isang tambalan o formula lang. Gusto niya ng hamon, ng bagong mukha, ng proyektong susubok sa husay niya. Hindi lang dahil sa sikat ang kapareha niya. Yan talaga ang gusto ni Paula Avellino, mga kakimpaw. And even hanggang ngayon, yan pa rin ang gusto ni Pao. Kaya ang pagkakaiba lang talaga, gusto niya ng mga bagong mukha, bagong proyektong susubok sa husay niya nang kasama si Chinita Princess, mga kakimpaw. Di ba nga tuwing ini-interview silang dalawa, kung hindi pa ba sila nagsasawa sa isa't isa, ang sinasabi ni Pao ay nagsasawa siguro work
work-life balance, yung ayun lang tinutukoy niya na teka pahinga muna, tapos sunod na ulit yung work ka. Pero sila pa rin dalawa. Ang madalas nilang pinag-uusapan ay ano pa yung kaya nilang portray, ano pa yung kaya nilang ibigay na character, kaya nilang gawin na character na maibibigay po nila sa kanilang mga fans and viewers. So, nandun pa rin yung gusto ni Paolo ng hamon, gusto niya nasusubok yung husay niya bilang aktor. With Kim nga lang. With Kim pa din. Anyway, sabi pa dito, the Linlang Gamble. Pinili niya ang Linlang dahil sa matinding transformation na hiningi nito mula sa pag-gain ng 35 kilos pounds LBS hanggang sa pagpapakitang gilas sa boxing. It was a risk, pero ang hindi niya at nating lahat inaasahan sa kagustuhan niyang iwasan ang love team trap, doon naman siya itinabi ng tadhana kay Kim Chiu. Buti na lang talaga tinanggihan niya. Isipin niyo kung tinanggap niya yung project na iyon noon, baka hindi natin nakilala ang Victor at Secretary Kim version ni Paolo. Baka hindi natin nakita yung kakaibang spark at natural na tawanan nila ni Kim sa mga behind the scenes. At higit sa lahat, baka walang Kim Pao na nagpapakilig at nagpapasaya sa atin gabi-gabi ngayon. At walang Kim Pao po walang Kim Pao World Tour na magaganap. Diba mga ka-Kim Pao? And syempre ganun din kay Chinita Princess kasi pinag-isipan talaga to ni Kim. Hindi po niya agad-agad tinanggap yun din lang. So si Paolo Avellino talagang tinanggap po niya agad-agad yan. Kasi alam niyang nandun si Chinita Princess. Pero si Kim, hindi po niya agad-agad na tinanggap mga ka-Kim Pao. O, 'di ba? Inintay pa talaga muna yung desisyon ni Kim Chiu. Kaya isang malaking supalpal po 'yan sa mga nagsasabing si Kim ang sumira po ng love team nung dalawa ng punin kasi hindi talaga si Kim Chiu po 'yon. Kung hindi lang po dahil kay Sir Deo, wala rin talagang Kim Pao pong mangyayari kasi si Sir Deo ang nagpumilit po kay Kimi. Kaya naman, kung hindi rin dahil kay Sir Deo, hindi po natatamasa ni Kim and Paolo ngayon yung ganito pong kasikatan mga ka-Kim Pao na over pang pang all over the world mga ka-Kim Pao. Anyway, sabi nga dito, minsan talaga kailangan bitawan ang isang okay na opportunity para mapunta ka sa isang legendary na destiny. Paolo wanted growth, but he found something even better. Isang tandem na hindi lang click sa screen, kundi minahal ang buong bayan. Dahil sa kanilang professionalism at genuine na samahan. Kung para sa iyo talaga gagawa ng paraan ang pagkakataon para magtagpo kayo. At salamat sa naging desisyon ni Paolo, mayroon tayong Kim Pao na nagpapatunay na ang unexpected chemistry ang pinakamasarap tutukan. Yes, true, check na check ka dyan. Ang sarap balikan no mga ka-Kim Pao. Kung paano nagsimula ang Kim Pao, paano nasimula at nabuo yung tandem nila mga ka-KP. Anyway, dumako naman nga tayo dito sa mga larawan na nagkalat ngayon sa social media at mainit na pinag-uusapan ngayon ng mga Kim Pao fans. Ang pagbalik nga daw po ng Pinas nila Kim and Paolo. Ayan nga po ang mga kuha sa airport, mga ka-Kim Pao. At kung makikita nyo nga po dito, ayan si Kim, si Paolo, ayan ay mukhang papawi na nga po ng Pinas mga ka-KP. Pero bakit daw tila biglaan to mga ka-Kim Pao? Yung iba hindi naniniwala kasi masyadong mabilis naman po ata. Dapat hindi muna sila umuwi mga ka-Kim Pao. Dapat mag-stay muna sila kasi yan naman yung unang napabalita na mag-stay muna ang Kim Pao at di mo na uuwi ng Pinas. Kaya naman yung iba ay nagtataka bakit parang biglaan po ito. Bakit parang wala sa plano ang pag-uwi nila Kim and Paolo. Ayan. So naniniwala sila na
hindi pa dapat uuwi sina Kim and Paolo ngayon. Ano kaya daw meron, mga ka-KP? Mukhang hindi na daw ata nga mapupuntahan si Aki dahil sa biglaang pag-uwi na to. Mukhang walang schedule ang Kim Pao for Aki. Sayang daw. Sana naman, pinag-stay muna nila sila Kim and Paolo at pinagbakasyon daw kasi deserve naman ng dalawa at successful naman yung show nilang dalawa. Ang Kopino naman daw ay makapag-aantay ang mga fans. Pero kasi bukod naman po sa Kopino, mga Kimpaw, ay may iba pa commitment si Kimi. Like yung mga endorsement niya. Take note, mga ka-KP, ang buong taon ni Chinita Princess ay naka-schedule na po. As in, fully booked na si Kim. Nagulat nga ako, mga ka-Kimpaw, kasi si Kim lang ata yung bukod tanging artista na fully booked po taon-taon. Yes, taon-taon, punong-puno ang schedule as in. Araw-araw, mayroon pong trabaho. 'Di ba? Bilang artista, siya lang talaga. Ay, grabe, pasensya na guys sa boses ko. Kung napapaano na. Nahirapan na rin ako magsalita. But anyway, ayan nga mga kakimpaw. May mga commitment din si Kim na kailangan pong ma-fulfill mga kakimpaw at magawa at matrabaho niya. Maybe yun po ang dahilan. Anyway, dumako naman tayo dito sa comment po ni Miss Vine. Happy for us, Miss Gandara. Super kilig lahat. No more nega ang lahat. Sorry mga haters and bashers. This is it. May the Lord keep on loving Kim Pao, an amazing partner. Love you both. Good morning and God bless us all. Thank you so much, Miss Van. And ayan, super kilig talaga mga ka-KP. Sobrang daming ayudas. Sobrang na-spoil tayo mga ka-Kimpaw. Baka masanay tayo niyan. At pag nawala ang Kimpaw, maghanap tayo ng bonggang-bongga. Anyway, tama kayo. Sorry na lang sa mga haters. Wala na kayong magagawa. Kasi tadhana na ang gumalaw ng baso. Gumalaw ng baso. Kaya kahit anong pandasal na gawin nyo, hindi na talaga uubra. Samantala, sabi naman ni Sir Norma San Juan, Miss Norma San Juan, Elizabeth Collins, shout out sa inyo both. Ayan, this time talaga, Kim ay tama ka. Uy, grabehan. Tama talaga, mga kakimpaw, na si Paulo ang pinili naman niya this time. Ayan, hello po, mula kay Ma'am Elizabeth. Hello, sino pa ba? Di ikaw, Miss Gandara, ang Miss Maganda. Hoy! Ang sarap makinig sa'yo. Very lively ka mag-report. Wag ako, Ma'am Elizabeth, na yung inuuto nyo na lang ako. Miss Maganda, wala akong piso, madam. Niloloko nyo ako Okay, ganyan. San Gcash nga, madam. Ay! Ako na pala. Charot. Anyway, sabi ni Ma'am Elizabeth Collins, Miss Maganda, kalma lang ang puso mo. Paano ako kakalma, mga madam, ng mga panahon na yon? Huy, hindi, hirapan talaga ako. Hindi ko alam kung paano magre-report that time. Yung kilig ko talaga walang mapagsidlan. And for sure, kayo din naman, di ba? Sorry na ako naging OA ako that time. Pero nakaka-OA naman talaga ang Kimpaw. Anyway, hanggang dito lang po muna ating update. Thank you so much guys sa inyong pakikinig. Kita-kits muli sa mga susunod pa natin, chika. Ingat po palagi.